Magandang umaga guys, good morning. Ngayong umaga bali magtatanim tayo nitong ating variegated na Carabao grass. So nakita nyo dahil nilagay natin sa salilim tapos binubura natin ng tubig at saka tinakaluban natin. Ayan, fresh na fresh pa siya. So hindi siya naginda. So ngayong umaga magtatanim tayo nito dito sa ating nilinis. So actually ayan, nalinis ko na yung tinira ko na lang to kasi sa isang araw pag natuyo na yan sisilaban natin yung iba dyan, kaso hindi tayo makapagsilab dahil andito pa yung may-ari sa kapitbahay ko. Pag napasok ko yung usok, so pag wala sila tsaka na lang natin yan sisilaban pati yung isa na andun sa bukana. So ngayon ayan, napantay ko na itong lupa rito, nadagdagan ko na rin siya ng lupa na yan galing dun sa kabilang bahay. So ayan, sinukatan natin yan. Kung makikita nyo, ayan, may tansi yan, ayan, may PC po siya, ayan, kung nakikita nyo, ayan, pag ganun. So nagsukat tayo, ang lapad niyan 2 metro, 2 meters by itong linya natin na to hanggang sa dulo na natin 4, so 8 meters yan lalabas. So pinatag ko muna yan. So ito ang ating Carabao grass. Dalawang klase ang pagtatanim nito, actually 3 nga kasi kung dikit-dikit to na pag nabili nyo sa bilihan ng ganito talaga, para din siyang katulad ng Bermuda, naka square. Pagka yung dikit, sobrang dikit-dikit na siya na nagiging square na rin yan, parang tiles. So pwede nyo siyang itanim na ganun, parang tiles, or either ganito. So ito siya, di ba? Kita nyo na nagsasanga-sanga siya, may ugat. Dalawang klase yung pwede nyo gawin dyan. Unang-una, bawa ito nakapatag nyo na, ginagawa na iba dyan. Kuha tayo, sample natin. Pinuputol-putol nila to. So pinuputol-putol nila ng yan, 2 naputol mo na yan. Ito, test yan, 2, di ba? Naputol na natin. Ginagawa niyan, inhihukay. Ito yung isang klase ng pagtatanim, hinuhukay para ibaon mo siya, parang katulad ng kamuting baging. So ayan yung isang option. Tapos pagka yan, dinidiligan. Tapos yung isa namang option, para sa akin mas madali yun kasi ganun din naman gumagapang siya ganyan i-as-is mo siya na ganyan na nakagapang, pag dikit-dikitin mo lang na medyo malalapit ganyan. Tapos ang ginagawa niyan, bubudburan mo lang ng ganito, bubudburan mo lang ng mas makapal na lupa sa ibabaw. Sa akin para mas madali, pero kasi ang pangit sa ganito kasi na style, kung may mga alaga kang hayop na nakagala ng time na tinanim mo siya, katulad ng manok, kakaykay nila yan. So matatanggal din kaagad yan, hindi yan mabubuhay. So kung pwede yung kung may alaga kang manok, ikukulong mo muna yung alaga mong manok. So after mga 1 month, 1.5 months, pwede mo na silang pagalain dun sa pinagtaniman mo ng ganito kasi ito nakakapit na sa lupa. So kung makaykay man yan, hindi na masyado, buhay na siya. So sa akin, dahil ito wala namang rito sa pinagtataniman natin, ganito yung style na gagawin natin. Bubudburan lang natin ang makapal yan sa ibabaw mamaya. So ayun, samahan nyo ko habang tayo nagtatanim nito.
So ito pala guys, no, hindi to maselan, bali alagaan, no. Kailangan lang to lagi lang basa, mabilis lang to kumapal. So ito ginawa natin kanina, sinudsud ko lang yung damon ligaw na natira, pagkatapos binudburan ko sa ibabaw ng konting lupa para pagka may kakapitan to pera doon sa ilalagay natin sa ibabaw nila pagka natanim na natin na ayun. Tayo, kalat lang natin ito kasi madali naman siya magdikit-dikit. So yung ganitong style ng pagtatanim, makakatipid ka rito kasi mas malawak yung malalatagan mo. Pagkaan madali lang naman siyang kumapal pag naano natin ang abono. So yung abonong ginagamit nito same lang, no? Tulad din sa nung sa Bermuda.
So ayan yung sinasabi ko sa inyo, no. So ayan yung itsura niya. So after nyan, bubudburan lang natin na medyo makapal sa ibabaw. Okay lang yan yung medyo may nakalawit-lawit na dahon. Kasi mamaya yan, kaya kinapala naman natin yan. Yan. Didikit naman yan mamaya. Bababa naman yan lupa niyan eh. So ano lang natin dyan, ayan. May makapitan yung ugat. So ganyan lang, medyo kakapalan lang natin sa ibabaw. After 2 weeks naman yan, nakalitaw na yan. At nakakapit na sa ilalim yung mga ugat niyan. Madali lang naman yan. Basta kailangan lang yan laging basa. Tapos after 1 week, sasabugan natin yan ng abono. So ayan. Ganyan lang siya guys. Hindi natin kailangan ng ayan. So ayan, pag ano, tatapusin ko na lang muna to guys. So hanggang dito na lang muna. Thank you guys for watching. At sana laging supportahan yung aking FB page, Kuya George Clowney. At saka yung aking YouTube channel, Joel Nahil. So ayan yung ating pako. Kung nakikita nyo. So actually ayan, maraming mga ano yan dyan sa ilalim. Pag nilipat natin, ayan, may mga maliliit yan dyan. So nakikita nyo, maraming tubo dyan maliliit. Galing na sa ano, ayun o. Ayan, nagtutulog pa na palaka. So ayan, ganito na lang. Ayan yung ating tinataniman. So ayun yung ating mga papaya. Baka bukas i-upload ko yung pagtatanim natin yun ng papaya na nilagay natin dyan sa likod. So hanggang dito na lang muna guys. Thank you guys for watching. Supportahan nyo lang ako lagi. Maraming salamat.